Good evening, welcome back sa ating channel, Nights at Truck. So, ngayong araw na to ay tayo po ay magpo-propagate ng mga laman dito. Unahin po natin ay Venus flytrap. No, pero bago yon ay salamat po. No? So magpasalamat sa mga tumatangkilik po sa ating Facebook page. Ganon din po dito po sa ating YouTube channel. At ako po'y natutuwa at maayos pong nakarating yung inyong pong mga halaman na in order dito po sa ilang kilometro lang ang layo mula dito sa aming bahay. Maayos nakarating, maging yung mga ibang lugar po tulad ng Visayas at Mindanao, ganoon din po sa norte ay nakarating po ng maayos. Yan. Yun po pala sa mga gusto pang umorder ay matanggap po kami ng order sa aming Shopee store at yun din po sa aming Facebook page. So ang setting po niyan ay pwede kayo mag-purchase ng ating mga basic plan na available sa ating Shopee. At yun din pwede tayo mag-purchase ng mga tulad po nitong mga napakagandang mga ano bang tawag dito? Mga mother plant, no, na mga available po sa ating page, no. Actually, pwede nyo rin po itong ma-check out sa Shopee, pero kayo po muna ay magme-message sa ating Facebook page, no. So, mangyayari po niyan, magme-message muna kayo sa ating Facebook page, sa ating Pet Plants Philippines Facebook page, at pwede po nating maging available ito sa ating Shopee store. Po medyo iba po yung kalakaran ngayon sa online dahil medyo malaki po ang kaltas ni Shopee. So anyway, ang mga bago tayo mag-propagate, no, mga kalagayan po ng mga plants natin ay ito, no. Ito po yung mga nahin na natin yung mga basic. Let's say yung Venus flytrap, ayan, nasa harapan nyo, no. So kung yung tatanungin, ito pong mga plants na to, ito po nag-start sa 800 pesos. No? Pag sinabi ko pong 800 pesos, 800 na po yun. No? Kung ano po yung nakikita nyo ngayon sa aking kamay, yun na yun. So hindi po tulad dati na no, kailangan pa natin pakita yung actual plants. At so, as is na po yan. Dahil hindi po pa tayo nakapag-propagate na napakarami ngayon. So yan po yun. So kung kayo naman ay halimbawa kayo po ay limited sa budget o gusto niyo muna mag-start ng small scale, so for example gusto yung pinakamura, no, so pwede naman yung worth 500 pesos na plants, no. So pagka ganun po ay kukuha tayo ng mga small division ng mga plants na ito, tulad po nagbawa na itong mga nasa gilid, no. Ito po ay bloody nurse, no, kaya po nandyan yan dahil may bumili nung isang malaking bloody nurse na worth 500 and 600 pesos. So yun po yung i-out natin kasi po sa isa pong planter minsan ay more than one plant, so hindi naman natin pwedeng ibenta to ng ganun kamura dahil syempre lugi negosyo. Ayan, so kaya ang ginagawa po natin, hinahati po natin para po para naman dun sa mga gustong magkaroon ng challenge sa pag-aalaga. Kasi iba-iba po yung yung gusto ng mga beginner. Yung ibang mga beginner gusto nila gusto nila umpisan sa pinakamaliit para makita nila kung paano yung cycle ng paglaki ng halaman. Diba, yung iba nga gusto pa from seed, which is napakahirap maghanap ng legit seed ngayon. No, ako po yung naghahanap ng supplier ng legit seed para makapagbenta tayo. Kasi dito sa ating growing area, medyo mahirap. May season lang kasi sila na nagsiseed sila, tsaka as a grower medyo parang hindi po ganun ka daling magdesisyon na pagbulaklakin mo at hintayin mo magkabuto yung mga Venus flytrap mo, kasi ang nangyayari na-stress yung halaman, lumiliit yung mother plant, tapos hindi mo pa sigurado kung yung seed na yun ay tutuloy or mapopollinate at tutuloy na mag-produce ng seed. So, ganun po ang ginagawa natin. So, ito po, yun. Mga Venus flytrap, start from 800 pesos. No? Tapos, yung may mga mas malalaki tulad nito, 1K, no? 1,000, tulad nung bumili kahapon. Going to Carmona. No? So, may mga 800 rin naman, kaya lang, medyo mali, mas, kung mga single plant siya. So,
Ayan, so ito po yung mga available natin, yung typical o yung tinatawag nung source po na DM Romeo. So, ayan po ay kamukha ng phalanx kung makikita nyo. Siguro mother plant niya yung phalanx. Ayan, napakaganda rin naman yan. Ako nga bakit ilan lang yung siguro nga dahil karamihan ng mga nasa followers natin ay mga magagaling na talagang mag-alaga, no? At ilan lang yung mga beginner. So, ayan. So, ayan po, no? May available tayo na, ayan, typical Dragon's Breath. Ayan, ito po yung Dragon's Breath, yung parang Shenron. Pero yung pagkakaiba niya, kakaiba po yung pagkapula niya. At kulay, no? Ganda, no? Buti nga, na-discover natin tong Dragon's Breath na to. Ayan. At may mga may mga tawag dito. Ayan, ito pala, ayan, ito Dragon's Breath, ito po, ayan, Dragon's Breath, ito naman yung mirror. Ayan, yung mirror po, may mga siya, kung mga mutation sa gilid ng trap, tulad po nitong naituro natin kanina. Ayan, mirror. Ayan. So, ito pa yung mirror. So, yung price po nito ay around 1,200 if I'm not mistaken. Tapos may tagpa 500 rin yan, pero smaller kumbaga smaller size, no? At hindi multiple plants. So tignan na lang po natin yung price list doon sa ating dito po, no? I-comment nyo lang kung gusto nyo makita yung price list. I-ano po natin, re-reply natin yung price list. Now, meron din tayong mga Chinese dumplings. So, ayan, napakaganda ng Chinese dumplings. Isa sa mga pinakamatibay na BFT na naalagaan ko. Ayan. Yung binigay sa akin ni Sir Ja Salcedo, nandoon sa dulo. Hindi nadiligan niya ng ilang linggo. Araw lang, ulan, hamog, at water tray. Ayan, buhay na buhay. Sa bubong po yun nakalagay, hindi pa dito sa shaded. Ibig sabihin direct sunlight at mainit yung paligid. At meron din tayo dito Bloody Nurse. Ito po yung Bloody Nurse na original Bloody Nurse. Hindi yung Bloody Nurse na nabibili natin na kumakalat na parang gusto kong sabihin fake Bloody Nurse. Pero hindi po. Yung Bloody Nurse na yun ay hindi yun yung GJ Bloody Nurse, no? Kung ayun man, siguro baka dormancy. Na matagal, hindi. Kasi may mga Bloody Nurse po na hindi mukhang Bloody Nurse. Yung kulay, ganyan lang yung kulay, pero hindi pa letter C. Tulad nito, tingnan nyo. Ayan, letter C talaga siya. Tapos yung traps ay napaka-fragile, tulad po niyan. Maalog lang yan, nagiging ganyan na. So ayan po ang isa sa mga senyales na yan po yung Bloody Nurse, no? Nung una ko nakapag-alaga ng Bloody Nurse, sobrang liit, no? Paano ba nakaliit yung Bloody Nurse na nalagaan ko dati? Malalaki pa nga itong Bloody Nurse dyan. So yung Bloody Nurse po na halos gaganyan lang yung trap. So 3,500 ang out yan dati. Pero ngayon mas mura na. So I think around 1,000 na meron na yan. So bukod sa Bloody Nurse at mga nabanggit, meron rin tayong Red Piranha na umaapaw sa dami. Pwede nyo mabili yan, yung mga ganyang klase ng kumbaga setup, no? At napaka-active ng traps niyan. Tingnan nyo, may nahuli kahit suso, nahuli at na-digest. Yung kalupit ng mga Venus flytrap natin dito. At yan po ay yung Red Piranha. Tapos ito naman ay, kung daw nagkakamali, ito yung round teeth. Pakaganda rin na cultivar at very active rin. Sumunod ay yung Royal Red. Ganda naman ng Royal Red. Tapos yung kumakain ng pako at tornilyo na sabihin ko sana mamot kasi kamukha siya ng mamot. Ito po yung all green. Ayan po yung all green. Tapos meron din tayong cap trap. Ayan. At ito pong Korean Melody Shark. Ayan. So wala na ba ako nakalimutan? Wala na siguro. At marami pa tayong gustong iparating na mga cultivar ng Venus flytrap like Biohazard, Triton, Reverse Moontrap, ano pa ba?
At yung mga unique traps po, no, ayun, coquillage na hindi po yung maliliit na coquillage na ganito kalala. Ay, coquillage yung ano pala, pasitut, hindi ganyang kalalaki. Yung malalaki talaga. Ayan. So, hopefully maparating po natin dito yon. Medyo hindi po ganyang kaganda siguro pag dumating, pero ganyang kalalaki kasi hindi ko alam kung po pwedeng i-Beirut. Pero sana pwedeng ipatid at sana mas mabilis. Medyo matagal po kasi yung dating kaysa nung mga ito, mabibilis lang to. So meron din tayo dito, ayan, meron din tayo dito mga Rerodula Gorgonias, no? May mga misconception sa Rerodula na talagang sobrang hirap daw alagaan. Hindi naman ako nagsasabing ng tapos, pero para sa akin po hindi ganun kahirap. So ito po yung ating mga Rerodula. Ayan. So hindi ko na masyadong papaliwanag kung gaano ka-rare yung Rerodula. Pero ayan po yung Rerodula. Ayan. 1,500 since hindi po ganun kadali talaga makahanap. Ilang taon kong pong hinahanap ang Rerodula. At ilan lang rin yung nagtatangkang mag-alaga at magbenta po niyan kasi alam po nila na isa yan sa pinaka mahirap alagaan na halaman daw. Malalaman natin kung daw o totoo. Babalitaan ko kayo pag umiiyak na ako, kaya nag-update na ako kung ano na po yung improvement ng ating mga halaman. And bukod po doon ay meron din tayong Andromeda o Drosera Andromeda na kahit na nasa outdoor or semi-outdoor setup o shaded area outdoor, ayan po, ay nag-juju. No? Ang sikreto lang po pala, kailangan lagay natin sa mga ganitong klaseng lalagyanan. Hindi naman pala kailangan na close yung enclosure niya. Tingnan nyo naman, mula baba hanggang taas. Parehas na gilid, may mga butas yan. Yun lang palang kailangan niya. Hirap na hirap tayo, tapos nilalagay pa natin sa mga tinatago ko pa sa ilalim ng moss yan. Nilalagyan ko ng cave, no? May mga video tayo niyan dito sa YouTube channel natin. Yung mga first year ng ating gawa kung paano care guide ng mga Venus carnivorous plant, kung paano alagaan. Ganun lang pala kadali. At ganun din itong Aristolochides, no? May nagsasabi na ito daw ay hybrid at hindi daw to pure, no? Pero kung ano pa man, no, ito po kasi yung nakuha ko at ID po nito ay Aristo talaga. Pero ako rin nag-agree naman ako doon sa nagsasabi na baka hindi daw to full species or full breed ng Aristo. Maaari kasi hindi po ganito talaga yung itsura ng picture ng Aristo, no? Inisip ko, sabi ko, tissue culture paano mangyayaring na maiiba ng ID. Pero ganun pa man, no, nirespect ko po yung both sides, yung supply po sa atin ito, pati na rin yung mga passion na very passionate, no, ng mga hobbyists, no, na nagsasabi na ito hindi full breed. So ganun pa man, napakagandang cultivar ng Aristo or Aristo hybrid. Ayan. So, kaya kung mapapansin nyo, sa lahat ng mga plant na marami, ito yung isa sa mga pinakamarami kong binili para i-out kasi ito yung mga first plant ko na inalagaan na kaya po yung outdoor. Maaring different cross or different species, pero Aristo is Aristo. Maganda talaga pag Aristo or cross ng Aristo. And hopefully makakita tayo, kung hindi man ito yung pure Aristo, makahanap tayo talaga ng pure. Kasi napakaganda niyan no? Yun nga lang, hindi natin alam kung mabubuhay natin. Pero sino makapagsasabi na hindi natin mabuhay, since Andromeda nga dati isa to sa mga iniiyakan ng mga Hokage na ngayon. Na hindi natin mabuhay, di ba? So ngayon, napakadali lang palang buhayin yan. Tingnan nyo naman, kita nyo yung June yan. Ano? Oh ha? So ayan. So ano ba? Meron din tayong mga mga variegated na Nepenthes. Hindi lang naka-post, pero ito kapag may naghahanap lang. Ayan, meron tayong dalawang variegation ito. Ito yung sa loob yung variegation
At meron din yung sa labas. Kaya lang yung sa labas naubos na. Kasi mas mahirap paramihin yon at para sa akin mas rare. Ano, ito yung panghuli niyang ano, pro. Papangit na, di ba? Kaya hindi ko na rin binenta. Gusto rin bilhin pero sabi ko wala na kasi akong ano source niyan at wala na rin ako makukuha. Sabi ko alagaan niya na lang ano, yung nakuha niya sa akin na isa pa. So, ayun no. So ngayon, siguro yung pagpo-propagate ng Venus flytrap gawin natin yan sa ano, part 2 kasi masyadong magiging mahaba yung ating video na to at ito yung ating ipopropagate mamaya para dun sa mga gustong matuto ng propagation. Actually marami na akong video ng propagation ng Venus flytrap dito sa channel na to, kaya lang para dun sa mga buguhan no, para naman makita nila na kung ano yung ginagawa natin ng mga propagation dati ay effective pa rin ngayon. So, yun lang muna. At salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo sa next video ng propagation ng Venus flytrap. So, yun lang. God bless. And bye-bye.